May isang bagong hakbang sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard na maaaring mas malaki ang kahulugan kaysa sa unang tingin. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng Max Defense Philippines, batay sa impormasyon mula sa isang PMAA alumnus, nakatakda sa 20 August 2026 ang opisyal na turnover ng dalawang Marine Protector Class patrol boat para sa Philippine Coast Guard. Gaganapin umano ang seremonya sa Waterfront Operational Training Center sa Baltimore, Maryland. Pero mas interesante rito ang isang detalye. Ang dalawang bangkang ito ay hindi basta bagong gawa para sa Pilipinas. Sila ay dating mga barko ng United States Coast Guard, ang dating USCGC Marine, na may hull number WPB 87304, at ang dating USCGC Bluefin, na may hull number WPB 87318. At kung tama ang kasalukuyang impormasyon, ito ay maaaring simula lamang ng mas malaking paglipat ng mga patrol boat mula Estados Unidos patungo sa Pilipinas. Kaya ang tanong, dalawa lang ba ang makukuha ng Philippine Coast Guard, o magiging unang batch lamang ito ng mas maraming Marine Protector Class patrol boats na maaaring dumating sa mga susunod na taon? Iyan ang ating susuriin. Unang-una, mahalagang tingnan kung ano mismo ang Marine Protector Class. Ang Marine Protector Class ay isang uri ng patrol boat ng United States Coast Guard na idinisenyo para sa coastal security, maritime law enforcement, search and rescue, at iba pang operasyon na nangangailangan ng mabilis at maliksi na sasakyang dagat. Hindi ito isang malaking warship. Hindi rin ito idinisenyo para makipaglaban sa mga frigate o destroyer. Pero para sa Philippine Coast Guard, napakahalaga ng ganitong uri ng barko. Bakit? Dahil ang pangunahing trabaho ng Coast Guard ay hindi lamang tungkol sa malalaking barko. Kailangan din ito ng maraming maliliit at mabilis na patrol assets na maaaring gamitin sa pagbabantay ng coastal waters, pagpapatupad ng maritime laws, pagtugon sa insidente, search and rescue, at regular na maritime patrol. At dito nagiging mahalaga ang Marine Protector Class. Ang Pilipinas ay isang maritime nation na may napakalawak na karagatan at libu-libong isla. Dahil dito, hindi sapat na magkaroon lamang ng iilang malalaking barko. Kailangan ng Coast Guard ng tinatawag na fleet density, ibig sabihin, sapat na bilang ng patrol vessels upang mas maraming lugar ang maaaring bantayan ng sabay-sabay. Sa ganitong pananaw, kahit maliit kumpara sa isang malaking offshore patrol vessel ang Marine Protector Class, maaari itong magkaroon ng malaking epekto kapag mas marami ang available sa serbisyo. Ngayon, tingnan natin ang dalawang barkong nakatakdang ilipat. Ang dating USCGC Marine at USCGC Bluefin ay parehong kabilang sa Marine Protector Class. Ang mga ito ay dating ginagamit ng United States Coast Guard para sa iba't ibang uri ng maritime security missions. Ngayon, nakikita natin ang posibilidad na magkaroon sila ng panibagong buhay sa ilalim ng Philippine Coast Guard. Sa screenshot na inilabas ng Max Defense Philippines, makikita rin ang dalawang barko na mayroon ng markings ng Philippine Coast Guard. Makikita ang hull number 2701 sa isang barko, habang ang isa naman ay may hull number 2702. Ipinapakita rin sa larawan ang Philippine flag at ang mga bagong pangalan na BRP Pag-asa at BRP Patag. Mahalaga ang pagpapalit ng pangalan dahil ipinapakita nito na ang mga barkong ito ay hindi na lamang simpleng excess defense articles ng Estados Unidos. Bahagi na sila ng lumalawak na maritime capability ng Pilipinas. At may isa pang mahalagang punto. Ang pagkuha ng mga dating barko mula sa United States ay maaaring magbigay sa Pilipinas ng kakayahang magdagdag ng patrol assets ng mas mabilis at mas mababa ang gastos kumpara sa pagbili ng lahat ng barko bilang bagong gawa. Sa halip na hintayin ang mahabang proseso ng bagong construction, delivery, at acceptance, maaaring gamitin ang mga barkong mayroon ng operational history at pagkatapos ay iangkop sa pangangailangan ng Philippine Coast Guard. Siyempre, may kapalit din ito. Dahil second-hand o dating operational vessels ang mga barko, mahalagang tingnan ang kondisyon ng hull, engines, electronics, communications equipment, navigation systems, at iba pang pangunahing kagamitan. Kailangan ding isaalang-alang ang maintenance. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang hamon kapag tumatanggap ang isang bansa ng mga dating barko mula sa ibang bansa. Hindi sapat na makuha lamang ang barko. Kailangan ding magkaroon ng spare parts, training, technical support, maintenance capability, at sapat na budget para mapanatili itong operational sa loob ng maraming taon.
Pero may isang bagay na maaaring maging malaking advantage ng Pilipinas. Galing sa United States Coast Guard ang mga barkong ito. Ibig sabihin, may posibilidad na mas madali para sa Philippine Coast Guard na magkaroon ng training at technical familiarity sa pamamagitan ng cooperation sa United States, lalo na kung magiging bahagi ito ng mas malawak na maritime security relationship ng dalawang bansa. At dito pumapasok ang mas malaking larawan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng Max Defense Philippines, may mga indikasyon umano na maaaring maglipat ang United States ng mas marami pang Marine Protector Class patrol boat sa Philippine Coast Guard sa mga susunod na taon. Mahalagang gamitin ang salitang indikasyon. Sa ngayon, hindi natin dapat ituring na kumpirmadong order of final transfer ang lahat ng posibleng susunod na barko hanggat walang opisyal na pahayag o dokumentong nagkukumpirma nito. Pero kung mangyayari nga ito, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa Coast Guard modernization. Isipin natin ang isang Coast Guard na may mas maraming maliliit ngunit mabilis na patrol vessels na maaaring ipakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa halip na gamitin ang mas malalaking offshore patrol vessels para sa bawat maliit na maritime incident, maaaring gamitin ang mas maliliit na patrol boats para sa routine missions. Makakatipid ito sa operating resources ng mas malalaking barko at maaari ring magbigay ng mas flexible na response capability. Maaari rin silang gamitin bilang unang tumutugon sa maritime emergencies. Halimbawa, kung may distress call mula sa isang fishing boat, maliit na commercial vessel, o iba pang sasakyang dagat malapit sa baybayin, mas praktikal na magpadala ng mabilis na patrol boat kaysa isang malaking offshore patrol vessel. Sa security side naman, maaari silang gamitin para sa maritime law enforcement at pagbabantay sa mga sensitibong coastal areas. At kapag mas marami ang barko, mas maraming patrol sectors ang maaaring takpan. Ito ang tunay na halaga ng ganitong acquisition. Hindi kinakailangang maging pinakamalaki o pinakamalakas ang bawat barko. Minsan, ang mas mahalaga ay kung gaano karaming barko ang aktwal na maaaring gamitin, gaano kadalas silang makapagpatrolya, at gaano kabilis silang makarespond. At kung ang dalawang Marine Protector Class patrol boats na ito ay magiging unang hakbang lamang, maaaring magkaroon tayo ng mas malaking Coast Guard fleet sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan pa ring bantayan ang ilang bagay. Una, ang eksaktong configuration ng mga barko pagkatapos ng turnover. Ikalawa, ang kanilang maintenance at sustainment arrangements. Ikatlo, kung magkakaroon ng karagdagang Marine Protector Class vessels. At ikaapat, kung paano sila isasama sa mas malawak na modernization program ng Philippine Coast Guard, kasama ng mga bagong offshore patrol vessels, fast patrol craft, at iba pang maritime assets. Sa huli, maaaring maliit ang dalawang barko kumpara sa mga frigate at malalaking warship ng Philippine Navy. Pero para sa Philippine Coast Guard, maaari silang maging mahalagang dagdag sa araw-araw na maritime operations. At higit sa lahat, ang BRP Pagasa at BRP Patag ay maaaring hindi lamang tungkol sa dalawang barko. Kung tama ang kasalukuyang indikasyon, maaari silang maging unang bahagi ng isang mas malaking pattern, kung saan mas maraming dating United States Coast Guard patrol vessels ang unti-unting mapupunta sa serbisyo ng Pilipinas. Kaya sa darating na 20 August 2026, hindi lamang natin dapat tingnan ang turnover bilang isang simpleng seremonya. Mas mahalagang tingnan kung ano ang maaaring kasunod nito. Dahil kung ang dalawang Marine Protector Class patrol boats na ito ay magiging simula ng mas malaking transfer program, maaaring unti-unting magkaroon ng Philippine Coast Guard ng mas maraming mabilis, flexible, at deployable patrol assets na kailangan nito upang bantayan ang napakalawak na maritime territory ng bansa. At sa isang bansang napapaligiran ng dagat, ang pagkakaroon ng mas maraming barkong aktwal na makapagpapatrolya ay maaaring maging kasing halaga ng pagkakaroon ng mas malalaki at mas advanced na barko. Dalawang barko ang nakatakdang dumating. Pero ang tunay na tanong ay kung ilan pa ang maaaring sumunod.